Mga ka-farmers, hali kayo, samahan niyo akong tuklasin ang pakinabang na naibibigay ng halabang aking ipapakita sa inyo. Ito po ang kasaba o Manihot esculenta. Pero po, ang ipapakita ko po sa inyo ay yung dahon naman, kung paano ang process nito para maging feeds o patuka sa ating mga alagang manok. Pwede din po ito sa baboy. Yan. Ang cassava leaves po kasi mga kaibigan ay napakagandang pakain niyan kasi napakataas ng protina niyan. Mayroon po yan 21% protein at ang vitamina niya at mineral ay kumpletong kumpleto. Kaya po, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano pinaprocess ito step by step. Ito ang cassava plant o Manihot esculenta. Alam kong pamilyar naman ito sa inyo. Ngayon mga kapatid, mga ka-farmers, ipapakita ko sa inyo kung paano ito ginagawang powder para ma-convert natin sa feeds. Yan, ito mangunguha tayo ng mga cassava leaves dito sa aking taniman. May mga i-harvest na natin itong mga cassava dito. Din yung dahon ay gagawin natin cassava leaf flour para po maihalo natin sa ginagawa nating feeds sa feed formulation. Yan. Napakasimple lamang po ito mga kapatid. Ito madami na akong nakuhang cassava leaves. Napakaganda po ito kasi napaka taas po ng protein content ng cassava leaf flour. Ito po ay may 21% protein at yung vitamins and mineral niya ay kompleto po. Kaya napakaganda po itong ipinapakain sa ating mga baboy at ipinapatuka sa ating mga poultry animals like chicken, ducks, o any poultry animals. Gustong gusto po ito nila. Kaya napakaganda pong pinaprocess ito. Okay, sorting muna tayo. Pagkatapos natin makuha, umahimay ang ating mga cassava leaves ay dapat alisin natin yung mga spoiled, yung mga bulok na at mga dry leaves. Wala naman kasing nutrients yan, kaya hindi na kailangan yan. Yan. Ganyan lang kasimple mga kaibigan. Sorting muna tayo para maalis natin yung mga spoiled and dry leaves para po ma-proceed na tayo sa step 1. Ito pong step 1, chopping. Yan, gayat-gayatin lang po natin. Mas maliliit po, mas maganda, mas maninipis, mas maganda. Then after chopping, ito step 2 tayo, welting. Ito po ay nilalanta natin o wini-welt natin sa shaded and dry place. Hindi po sa direct sunlight ha. At least 24 hours po ma-welt natin ito. Yan. Kung sa umaga natin ito na-chop, magdamag lang o kinabukasan, pwede na natin i-sun dry yan. Yan po ang step 2, ang welting o ang paglalanta. Yan. Importante po yung procedure na to ha, hindi po ito dinidirektang binibilad pagka-chop. Kailangan po ng welting na at least 1 day. 3 days mas maganda po. Pero balik-balik na rin nyo po yan pag wini-welt nyo kasi baka amagin. Okay, ito na step 3. Ito na sun drying. Ito na yung pagpapatuyo sa ilalim ng araw. Hanggang makuha po natin yung lutong niya. Maglulutong po yan. Gaya po nito. Pag pinipiga ay mabibreak po siya. Yan po ay malambot pa kaya kailangan nating ibilad. Yan, buong maghapon lang o kung mainit talaga ay half day lang tuyo na po yan kasi maninipis naman yan. Ang palatandaan lang po niyan, step 3, na pwede na siyang i-mill o gilingin ay dumakot lang po tayo dyan sa mga dahon na nabilad natin. Then i-grip natin o pigain once na yan po ay na-break o nadurog, meaning brittled na siya, malutong na, pwede na natin siyang gilingin. Ready to mill na po yan. Okay, wag po nating gigilingin na hindi po siya brittle o malutong hindi po magiging powder yan. Ganyan lang kasimple. Simple lamang po ang pag-convert ng cassava leaves into feeds. Yan. Sinishare ko po ito kasi nanghihinayang po ako doon sa mga dahon nito na hindi napapakinabangan dahil po sa kakulangan ng kaalaman sa bagay na ito. Yan. Brittled na po siya. Yan no.
tingnan nyo po ay malutong na yan. Ito ay kukunin ko na siya para magiling na po natin. Tandaan po natin na kung ito ay binibilad natin ay halu-haluin natin o bali-balik rin natin para uniform yung pagkatuyo niya. Kasi yung ilalim po niyan ay hindi matutuyo. Yung ibabaw tuyo na, yung ilalim hindi pa. Kaya bali-balik na rin po natin. Hanggang sa ma-reach natin o makuha natin yung lutong niya. Meaning, yun ay 12 to 13% moisture na siya. Yan na po ang dapat na moisture bago natin siya gilingin. Sabi ko nga, ang palatandaan lang dyan ay magiging malutong siya o brittle. Yan. Ito na oh. Tingnan mo. Pipigayin ko po yan. Yan. Nagbi-break po siya pag pinipiga. Ibig sabihin, ready to mill na yan. Kaya po kukunin na natin para po magiling na natin. Very simple po. Kaya po huwag nyo sasayangin ng dahon ng kasaba. Napakaganda po nitong pakain sa ating mga alagang hayop. At ito, tayo ay magigiling na o milling. Kung tayo ay may blender, ito maliit lang po ang aking ipinipresent para po makakita nyo kung paano siya ginigiling at maging powder. Yan. Kung may blender po kayo at marami kayong gigilingin, mas maganda. Yan. Tingnan nyo po, pinong-pino siya. Napakaganda na po yan na inihahalo sa pagkain ng ating mga alagang hayop. Huwag nyo po ito ipapakain ng puro ha. Kailangan po minimix yan sa ibang mga sangkap para po balanse ang nutrients na makukuha ng ating mga alagang hayop. Very simple mga kaibigan. Sana po ay masundan nyo ito at magawa nyo ito para mapakinabangan nyo po yung mga dahon o kung kayo ay may mga kasaba diyan sa inyong paligid, lalong-lalo na po sa province. Tinatapon lang po ito, sayang. Kaya sadyang ginawa ko ang video ito para mabigyan kayo ng idea na pwede siyang pakinabangan. Napakagandang patuka o pakain ito sa ating mga alagang hayop. Simple, very simple mga kaibigan. May feeds na tayo.